ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello mga kapatid at welcome sa Russia TV. At meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI and Roman Catholic Church mga kapatid. At before natin simulan ang ating debate, meron silang special na rules dito mga kapatid. At ang setup ng debate nila ay 5 minutes lang from presentation hanggang sa rebuttal mga kapatid. So this is a 5-minute rule mga kapatid. So sa ating rules naman sa sa debate, meron tayong rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. At kung titigil ang sumasagot ng 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. At yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first time, doon lang dapat magtanong sa initatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya ay automatic next question yan at rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, babawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung pagmumura na nakasanayan. At kung nababanggit ito mga kapatid, automatic na warning yan. Kasama na dito yung out of topic syempre. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, hindi ko papayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamigitan, may kapangyarihan ako magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad sa mga nakikita ninyo sa inyong screen at nababanggit ko mga kapatid kung ito ay kinakailangan. So mga kapatid, ang ating topic pala ngayon mga kapatid ay dito tayo sa patutunayan ng ating affirmative na ang ribulto ay Diyos-Diyosan at bawal sa Diyos ayon sa Biblia. So affirmative natin si Jaime ng MCGI at negative naman si Brother Jared ng Catholic mga kapatid. So mga kapatid, by the way, ako nga pala inyong host, moderator, streamer, admin Russia Vista mga kapatid. Ako pa isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako yung tatayong moderator sa gabi na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Bro Jaime? Okay bro. Thank you. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Ayan, sumasang-ayon ako para sa kaisahan gaya ng sabi ni Paulo sa 14:40 ng unang Korinto. Opo, kapatid na Russia. Okay, yun yung ating kumpirmasyon. Pero bago natin simulan ang ating debate, gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala mga kapatid at konting preview sa kanilang ibabahagi ngayon sa ating mga nasa live audience. At syempre, ano yung inaasahan ninyo sa inyong katunggali? So, unahin natin, pakilala. Affirmative, pakilala ka kapatid. Bro, naka-mute. Okay. Ayan bro. Okay. Pakilala ka muna bro. Okay, magandang gabi po mga magiliw na nanonood ng Russia TV. Ako po si Jaime Abalos ng MCGI ay
mandirigma ng LCC na dating, ang sabi na ay dating MCGI. So, actually, hindi sana ako talaga makikipagbibit na. Pero, dahil sa pag-ibig ko, sa sinasabi niyang dati siyang MCGI, baka sakali ay magbalik loob siya sa MCGI sa paraang ito. Maraming salamat po. At this is Brother Jaime, mga kapatid. Matagal ko nang kilala ito at nakadebate ko pa. At talaga namang isa itong magaling na defensor, lalong-lalo na sa pananampalatayang MCGI, mga kapatid. At ako naman tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Yan mga kapatid, magandang gabi sa inyo. At magandang gabi rin sa ating moderator. Ako po si Jared Almasora, nakaanib sa tunay na Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, sinabi sa akin ng isang kapatid, may nagtimbre sa akin na itong MCGI na ito ay nagkakalat ng lagim sa social media. Kaya ating punahin, ating gibain ang kanyang maling pananampalataya, ikalawang Korinto 14-5. Yun lang kapatid na Rasha at mga kapatid. Okay mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, pwede nyo i-share ito mga kapatid. Or magtag kayo ng mga friends mga kapatid. Gusto ko lang i-shout out yung tatlong babae na malapit sa akin. Si Sister Grace mga kapatid, isang ex-MCGI. Nandyan din si Sister Emmy mga kapatid. At si Sister Maria mga kapatid. Angelita Maria. So malaking shoutout sa inyo. Talagang yan yung mga sumusuporta sa akin mga kapatid. Ayan, so maraming salamat. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 5 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative. Brother Jaime, sa inyong patutunayan na ang rebulto ay Diyos-Diyosan at bawal sa Diyos ayon sa Biblia. Your time start now, bro. Okay. Mga kapatid, ako po'y mag-uumpisa na sa aking unang tindig. Babasahin ko lang ng Exodo 23-5. Ang sabi, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon Diyos ay Diyos na mapanibubuin. Okay? Ang sunod nating ilalatag ay, ano ba itong tinatawag na larawang inanyuan? Ating babasahin sa ibang manunulat sa Biblia ayon kay Haring David, no? Mababasa natin sa awit 115 verse 4-8. Sabi dito, ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto. Yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila makakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila makakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila o bawat tumitiwala sa kanila. Okay? Nagpapatiwatig itong sinasabi ng Diyos ng Exodo 23:4 na larawang inanyuan. Ang larawang inanyuan o graven image na tinatawag iyan ay nilalarawan
sa talata ng Biblia sa awit 1:15, 4:8. Merong mata, kumpleto, tao ito. May mata, tainga. So, pero, yung tinatawag sa Biblia na peking Diyos-Diyosan. At atin namang babasahin dito, pangatlong talata natin na sinasabi ni Isaias, sa 44:15,17. Sabi, kung magkagayoy, paano ba ginagawa yung graven image na yun? Basahin natin yung sinasabi sa Isaias. Kung magkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong at kumuha siya niyaon. At nagpapainit, oo, kanyang pinalilyaban niyaon. At nagpapainit. At ipinagluluto ng tinapay, oo, kanyang ginagawang isang Diyos. At sinasamba, ginagawa niyang larawang inanyuan. Lumabas na naman yung larawang inanyuan, ano? At pinagpatirapaan. At ang labis niyaon ay ginagawa sa makapid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So, ang larawang inanyuan ng graven image o rebulto, hindi lahat matatawag natin na Diyos-Diyosan. Kung nagpapatayo ka ng isang rebulto na hindi mo, sinabi ng Biblia na hindi mo niluluhuran, hindi mo niyuyukuran, hindi mo pinagsisilbihan, yan ay hindi matawag na Diyos-Diyosan. Pero kapag iyon na itong inalagaan, binihisan, niyuyukuran, dinadasalan, hinihipo. So, yan pagsamba sa Diyos-Diyosan ang sabi ng Biblia. Okay. Salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Ready ka na ba, kapatid na Jamie? Ready na, bro. Okay. Ngayon, sabi mo kanina, ang isang larawan konsideradong Diyos-Diyosan kapag binibihisan, tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Categorical. Ang isang? Objection, moderator. Pakiulit. You are under cross-examination. Ang karapatan mong sumagot sa tanong, hindi magtanong. Nagtatanong ka huwag ka po naman taranta, MCGI. Okay. Ngayon, ang tanong ko sa'yo. Wait lang, bro ha. So, meron bang counter objection doon, Brother Jaime, or proceed na ako sa paghatol? Sige. Ang sa akin lang kasi, hindi ko narinig ng kaya nagtatanong ako. Sige. So, wala namang problema ito dito. Pakiulit na lang pero naka-time stop to. Proceed ka, Brother Jared. Okay, para sa iyo, pag binibihisan ay Diyos-Diyosan na. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes or no? Tinatanggap, bro. Sapagkat, saglit meron akong 20 seconds, proceed, bro. Kasi kapag binibihisan mo, yan ay paglilingkod. Pinaglilingkod mo. Sabi ng Biblia, huwag mo silang paglilingkod. Okay? Salamat, bro. Next question. Okay. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na ang pagbibihis ng damit ay pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kapitulo, versikulo, meron ka bang mababasa? Meron o wala? Categorical, meron lang o wala? Okay. Merong mababasa, bro. Basahin ko. Basahin ko. 20 seconds lang, bro. Objection, moderator? Next question na. Next question. Okay, next question. Sunod na tanong. 20 seconds Ngayon, lang yan.
kung meron kang mababasa, meron ba sa Synoptic Gospel ni Cristo na ang pagbibihis ay pagsamba? Meron o wala sa Synoptic Gospel ni Cristo? Meron o wala? Sa gospel nito, meron bro. Meron. Basahin mo. You are under cross. Okay, okay. Okay. Wait lang, 20 seconds pa yan. 20 seconds sa meron mo, Jaime. Ang sabi ni Cristo, okay, Next question, 20 seconds. Next question. Ngayon, tinatanggap mo ba na ang mga santos ng Katoliko ay mga Diyos-Diyosan? Yes or no? Categorical ulit. tinatanggap bro. Yes. Okay na ba, moderator? Okay, ngayon, kung tinatanggap mo na ang mga santos ng Katoliko ay mga Diyos-Diyosan, saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay o banal ay mga Diyos-Diyosan? Meron ka bang mababasa na ang mga banal o santos ay mga Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Meron bro. Okay, ganito lang. Ang sabi ng salita ng Diyos, babalik ako doon sa Exodus 4:20. Huwag kang gagawa at huwag mo silang niyukuran. Pag niyukuran mo sila, kung gagawa ka, bawal yun. Okay, meron ka bang nabasa sa 25:6 ng Exodo? Dadaliin ko na lang ang tanong. Meron ka bang nabasa na ang mga santos o banal ay mga Diyos-Diyosan? Meron o ang nabasa mo, huwag kang gagawa at hindi mo nasagot ang tanong ko? Meron ba o wala? Meron ka. Meron. Nabasa ko nga eh. Okay. Hindi mo lang kasi nangyayain. Kasi pag sinasabi kasing huwag kang gagawa, bawal yun. Huwag mo silang yuyukuran, bawal yun. Yung natin, sa mga kapit Katoliko, yuyukuran ko yun. Okay, next question. Next question. Ngayon, babasahin ko ang 25:6 ng Exodo. Ang nakalagay, babasahin natin ano, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas, nasa lupa, sa ibaba, nasa tubig, sa ilalim ng lupa, at huwag mong yuyukuran sila. Tanong, meron bang nabasa dito na ang mga santos o mga banal ay Diyos-Diyosan? O ito'y pumapatungkol sa pagbabawal ng Diyos sa paggawa? Kung letra por letra, wala kang mababasa dyan. Dahil yan, Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang round 2 natin, yung cross-examination. Dako tayo mga kapatid sa round 3, negative first stand ito mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live audience mga kapatid. At shoutout sa kay The Arnel sa Segosyo. Sa tema palang bagsak na ang MCGI. Sabi naman ni Nick Saneco, Rebulto pala yung topic, GG na to. Shoutout din kay Zay Tours. Shoutout din kay Angelita Maria, signal, nasan ka na ba? Wala akong makita at wala din ako marinig. Shoutout din kay Snick, mas mabilis pa yung argumento ni Archie Añedes dito, walang katapusang rebulto issue. Shoutout din kay Sister Grace Barrios, kay Patlis Pat, Jerry Hinente, Ria Cheng, si Rani Borgus, Olimar, Yepes, Dudes Arisgado, Jimmy Diaz, shoutout sa iyo. At shoutout din kay Broccoli TV, kay Kuya Adel Belona, at saka kay Alvin Manuel. Shoutout din kay Darrell Caporbres Gonzon. Nakakatawa tong MCGI magsalaysay. Shoutout din kay Arturo Pagatpatan. Shoutout din kay Josel Mahinay Silva. Talo na siya sapagkat tinanggap na niya hindi lahat ng rebulto ay Diyos-Diyos. Shoutout din kay Eme Alfonso, MCGI tayo dyan. Shoutout din kay Nene Quayas. Yes sir, I'm also watching. Shoutout din dito mga kapatid kay
Dodong Nelson Skaters, kayong mga Katoliko, pinagpauna na yan noon sa inyo ni kapatid ni Eli. Nagkayo'y nakatago sa aparador. Ngayon nagsisilabasan kayo at nakikipag-debate sa mga membro ng MCGI na walang pahintulot galing sa servant. Tapos na kasi ang debate kay Bro Eli. Walang nanalo ni isa sa inyo. Shoutout din kay JB Gorobo. Wala namang sinabi dyan sa Exodus 20 verse 5 and 6 na ang mga santo, Diyos-Diyosan. Shoutout din kay Grace Barrios, mukhang nabawasan ang galing sa pakikipagtalakayan si Bro Jaime. Unlike before, malakas bumanat, masyadong malamya ngayon. At shoutout din kay Zach Jacob Resort, wala pala mababasa eh. Shoutout din kay Sirak Mosayas, si Jared Boy ay best boy yan. Shoutout din kay Dodong Nelson at kay Rodolfo Calviero, Jane Rocha, walang kasawa-sawang rebulto. Dako tayo sa negative presentation, Brother Jared. Your time start now, bro. 5 minutes. Yan, magandang hapon, David. Umaga sa inyo, mga kapatid. Ngayon, nakita natin ang kanyang argumento na sinasabi, ako daw ay mahina. Hindi daw papatulin. Ba't ka pumatol? Hindi kinakain mo yung sinasabi mo. Kamangmangan yan. O yan, nakita mo ngayon. Tinanong ko siya kanina, mga kapatid, inilatag niya ang 25:6 ng Exodo. Ngayon, pumapatungkol din ito sa Diyos-Diyosan sa Katolisismo. Mali. Mali ang interpretasyon mo. Bakit? Basahin natin, Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap mo. Wala namang mababasa sa Catechism ng Catholic Church na nagkaroon tayo ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Tanong, anong klaseng larawang inanyuan ang tinutukoy dito? Na anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, nag-conclusion siya, nag-private interpretation na parang puno niyang si Soriano. Yan Katolikong tinutukoy dyan. Mali. Dahil ang subject of the sentence dyan in Hebrew is pesel. At yung pesel, ang pesel, yun ay Diyos-Diyosan sa Israel. Hindi naman kami sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Katunayan, in our Catholic faith, page 220 o 220, we do not worship the saints. And according to the Catechism of the Catholic Church, we worship only the one God in three person, Father, Son, and the Holy Spirit. At yun ang sinasabing Santissima Trinidad. Ngayon, balik tayo sa tema. Binasa niyo, meron mga mata sila, ngunit hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. Para sa kanya, Diyos-Diyosan na, yun ang Katoliko. Wala naman tayong Diyos-Diyosan eh. Kayo ang may Diyos-Diyosan dahil Diyos nyo may puwet. Pero may Diyos, delegyan mo ng puwet, yung tatai sa langit. Kaya, ngayon mga kapatid, gigibain natin yung binasa niya at papabalakin natin sa kanya. Ngayon, sabi niya, paggawa pa lang o yung pagbibihes, doon sa mga ribulto ay pagsamba na. Hindi kayo mismo yung unang sumasamba. Bakit? Ito, malinaw na malinaw, ipinaprint ko. Ito ay piyesta ng Diyos sa MCGI. Nakita ko ito, ribulto ni Daniel Rason. Klarong-klaro, ribulto ni Daniel Rason sa piyesta ng Diyos ng MCGI. May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita, may paang hindi nakakalakad. Anong ginawa? Binihisan. Dahil hindi naman magkukusang magdamit yan eh. Ngayon, yung sinabi niya kanina, papabalikin natin sa kanya. Ang tawag dito, boomerang. Sabi niya, pagbibihis, pagsamba, yung pagpuposisyon, pagsamba, yung paggawa, bawal ng Diyos. Di kayo na mismo unang-una lumalabag sa sinasabi mo. Tas sasabihin pa nung nasa comment, kung kailan patay na si Eli Soriano, tsaka lumabas, nahamon ko yung puno nyo si Daniel Rason. Face-to-face na diskusyon. Kakasabay yung Daniel Rason ninyo, duwag yun sa diskusyon. Bakit? Nagtuturo ng katitisuran eh. Ngayon, isa niya pang binasa, ang dami niyang binasa, yung 1.25 ng Roma, sapagkat pinalitan nilang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sorry ha, walang aral ng Catechism o walang aral ng Catholic Church na pinalitan namin ng katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Tanong, bakit meron kaming mga ribulto? Ngayon ipinagbabawal ng Diyos ang ribulto. Sira ang tema. Bakit? Dahil hindi lahat ng ribulto ay Diyos-Diyosan. Siya na mismo umamin. Therefore, siya na mismo sumira sa tema na patutunayan niya, hindi sinira ni Brother Jared. Gabi ngayon, hindi ako makakasigaw. Utos ang pagsigaw, 58.1 ng Isayas. Pasyensya na kapatid na Jaime, paano mo ngayong gigibain itong mga nilatag ko? At paano ko magigiba yung presentation mo o yung tema mo? Ikaw na nga mismo gumiba. Na ikaw na mismo umamin na hindi lahat ng ribulto ay Diyos-Diyosan. Dahil mismong Diyos nag-utos gumawa. 3:10 ng ikalawang kronika. Na sa kabanal-banal ng bahay ay umukit ka ng larawan. Ano ba ibig sabihin ng larawan?
may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. Kaya kung ang definition sa inyo ng Diyos-Diyosan ay ganon, ibig sabihin pala, Diyos gumagawa ng Diyos-Diyosan. Eh, kinokontra ng Diyos yung sarili niya. Eh, kaya tayo napupunto sa ng mga Muslim dahil dito sa mga walang yang protestante na ito, na kung makabati ko sa Katoliko, kala mo naman, alam mo pananampalataya natin. Alamin mo muna kung ano ang nasa Catechism of the Catholic Church, letra por letra. In our Catholic faith, page 220, we do not worship the saint, we worship only the one God. Ngayon, tanungin mo ko dito sa i-present ko, because I am under cross-examination. Matuto ka ng disiplina. Anong sinasabi mo? Mahina ako? Mahina naman talaga ako. Inaamin ko naman yan. Pero patunay yan na sa Diyos ako. Basa. Sabi ni Soriano, basa. Basahin natin. 1.27 ng unang Korinto, sabi, sapagkat pinili ng Diyos ang mangmang at kahinaan ng sanglibutan. Kaya mahina talaga ako. Patunay yun na sa Diyos ako. Ewan ko lang sa'yo kung nagmamataas ka. Ang utos kasi sa amin, Pilipos 2:5 hanggang 8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo, gaya ng pagpapakababang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ano ang patunay na siya na mismo ang sumira? Kasi hindi ko na masisira yung tema. Okay na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 3 negative presentation. Dako tayo sa round 4 cross-examination ng ating affirmative side. Brother Jaime ng MCGI, your time start now, bro. Hello, Brother Dennis. Handa ka na ba, bro? Tanong. Okay, unang tanong ko sa iyo. Ang mga rebulto ba o yung rebulto niyong Jesus Christ na nakaharapan ng simbahang Katoliko, yun ay inyong nililinisan at niluluhuran at niluluhuran. Yes or no? Categorical ba yung tanong? Categorical, bro. Yes, dahil utos yun. Bakit? 14:40 ng unang Korinto, utos gawing may karapatan at may kaisa. Kaya pag madumi, linisin mo. Dahil yun ang konteksto sa 19:21 ng Isaias na may sabi. Kaya huwag kang tatawa dyan dahil ang pagtawa, dos-dos ng Ecclesiastes, kaululan yun. Sabi ni Apostol Pablo. Next question. Papira ka naman. Ipitin mo ko! Kung sumang-ayon ka sa sinabi ko na pinaglingkuran niyo, binilisan, at niluluhuran, sabi mo na patatlong sinasabi ko, sang-ayon ka ba na ang rebulto ni Jesus Christ kinikilala ninyong Diyos? Yes or no? No! Ang kinikilala namin Diyos, yung nire-representasyon ng rebulto ni Jesus Christ. Yun ang tunay na Kristo, 3:1 ng Kolosas, na nakaupo sa kanan ng Diyos na nasa langit ngayon. Bakit kami nagpapatira pa? Dahil tradisyon nyo, dahil hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba, hindi lahat ng pag-upo ay pagtae, hindi lahat ng pag-upo ay pagdadrive ng kotse, dahil pag sinabi mo lahat ng pag-upo ay pagdadrive ng kotse, umatay ka na. Next question. Ano sa Greek yung nasabi mo niluluhuran eh? Ano sa Greek yung nail down? Pagluhod. Objection, moderator. Wala akong nilatag na Greek. I am under cross-examination. Ang itanong mo sa akin, yung binasa ko. Ang dami kong binasa sa Prestige ng Ikalawang Kronika. Okay na. Hindi ko namang binasa yan. Okay na, Brother Jared. So, yung kay Brother Jared dito, ginagamit niya yung ating rule na hindi niya daw nilatag yan. Automatic next question yan. Mamaya, bro. Pwede yung itanong, bro. Next question. I'm resume. Okay. Inaamin mo na niluluhuran mo dahil utos yun. So, kung niluluhuran mo yung rebulto ni Jesus Christ, agree ka ba na pagsambayan sa Diyos? Yes or no? Hindi. No. Bakit? Basahin natin ang 7:6 ng Josue. At hinapak ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Ngayon, sinaway ba si Josue? Sinaway dahil matagal nang nakapagpatira pa si Josue doon. Pagod na si Josue dahil maghapon nang nakapagpatira pa. Ngayon, anong sabi? At hinapak ni Josue kanyang damit, nagpatira pa sa kaba ng Panginoon. Tanong, ipinatuloy ba ni Kristo ito? 5:17 ng Mateo. O sige, next question. Mang-ipit ka. Pumira ang corny tuloy eh. Okay, next question.
Si Josue ba nung nagpatira pa siya? Ano ba yung pinagpapatira niya? Yung graven images ba ng anghel o yung Diyos? Ito sagot, total walang categorical. 7:6 ng Josue, nagpatira pa siya sa harap ng kaba ng Panginoon at ang nakapaloob sa kaba ng Panginoon, 9:5 ng Hebreo, at sa ibabaw ng kapang ng Panginoon ay merong larawan, kaya larawan yon. Pero ang tunay na pinananalanginan niya ay ang Diyos, at ganoon ang ginagawa ng Iglesia Katolika. Bakit? 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ng ating Panginoong Jesucristo. Mang-ipit ka naman ang 20 seconds. diskusyon. Okay, sunod na tanong ko sa iyo. Ang rebulto ba o graven images tunay ba na Diyos o hindi? Categorical question, yes or no? Hindi. Kumbira, sino naman sabi sa'yo Diyos yan? Hindi naman namin Diyos yan. Ang sinasamba namin, Catechism of the Catholic Church is the only one God in three person. Father, Son, and the Holy Spirit. Sa paanong paraan? 3:18 ng unang 1, sa pamagitan ng gawat katotohanan. At isa sa manifestasyon noon, 3:10 ng ikalawang kronika, yung paglalagay ng graven images o sa salita ng unang hari Meglaen. Next question. Inamin mo na niluluhuran mo at inamin mo rin na hindi siya tunay na Diyos. Ay, ang sinasabi sa Exodo 25, huwag mo silang luhuran o luhuran. Sa talatang ito, bro, agree ka ba nito? Agree ako dyan dahil ang tinutukoy dyan, ito moderator ha. Time stop. Oh, wait lang. I think hindi pa tapos si Bro Jaime, Brother Jared. Mauna mo na siya. Ang hina kasi ng sound niya, moderator. Medyo ano kasi bro, may ingay ba? Pero sige Bro Jaime, ituloy mo muna yung tanong mo bro. Okay bro, ang ano ba, ang Exodo 25 ba, yung graven images, naniniwala ka ba na ang graven images o rebulto ng Katoliko is pinagbabawal ng Diyos? Yung graven images na sinasabi mong niluluhuran ninyo, inamin mo. Anong tanong doon, moderator? Kasama ba daw sa Diyos yung niluluhuran mo? Tama ba, Brother Jaime? O kasama ba daw sa Diyos yung niluluhuran mo? Yung pagpapaturapang sinasabi niya, yun nga ang ginawa ni Josue 7:6 ng Josue. Yun ang tradisyon ng simbahan. Time. Segundo lang yun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Okay na, time na, 5 minutes. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 4, no? So dako tayo sa ating rebuttal. Shoutout mga kapatid sa ating rebuttal, sa ating mga nasa live. At basa muna tayo ng ilang comment mga kapatid. Dito tayo kay Cartoon Lapostre. Memoryado lang ang mga talata pero hindi naman marunong magbuklat ng Bible. Shoutout din mga kapatid kay John Brian Ligayada. Bro Rasha, Bro Jared, next tayo. Yung sinabi mo na di baptize si Pedro kasi di siya nagbaptize. Patunayan ko na baptize siya. Tagal na kitang hinahamon. Shoutout din mga kapatid kay Sister Emmy Alfonso. Kumain na ba si MCGR? Parang nanghihina. Shoutout din mga kapatid kay Dodong Nelson. Hindi Iglesia Katolika ang totoong iglesia. Antikristo yan. Dahil ang totoong iglesia, tama ang aral na sa bahay ng nasyang iglesia ng Diyos. Ang mga ngaral na wala sa iglesia ng Diyos, bulaan, sinungaling, kasama ka na dyan, dada ka ng dada. Shoutout din mga kapatid kay Charlton Lapostre. Memoryado lang ang mga talata pero hindi naman marunong magbuklat ng Bible. Shoutout din kay Kalka Edong, mahina magtanong. Shoutout din kay Ren Yang, fight. Yeah, fight daw. Shoutout din kay Grace Barrios, Mr. Moderator, no side comments. Shoutout din kay Zach Jacob Ramirez Resort, bawasan ang attitude Jared, sabayin mo sila ng may kabagsikan gamit ang kahinahunan. Shoutout din kay Pastor Rian Puentes, kay Sirak Musa Yash. Wala namang sinabi si Apostol Pablo na Ecclesiastes 2:2 Ikaw talaga Jared, oo. Teka na, wala yung comment niya. Nagpapatawa ka na naman. Shoutout din kay Dodong Nelson Skater. At kay Jeromel Amron, isang malaking shoutout sa iyo, bro.
At dito din kay Roy Mark Cañete. Shoutout brother. Shoutout din kay Sedi Layos Loang, Moisey Jared, pinagtatanggol niya Rebulto. Moises, ano masasabi mo dito? Ayan. Shoutout din kay Zaytor. Sino nagsasabi na tapos na ang debate? Si Rason. Hahaha, hindi pa nga tapos ang mundo. Okay, shoutout kay Ka Edong na kasama ko sa Templar. Pag tumuwad ba ang MCGI, sino sinasamba? At shoutout din kay Grace Barrios, kay Almen. Ayan, shoutout kay Jacob Aldralobo, shoutout bro kay Gio Goitogon. Jared Malasuriano. Sabi ni Tonton, no match yan kay bro Jared. Shoutout din kay Dong Rosauro. Mga galit sa Rebulto, ayusin nyo ang paulit-ulit nyong tanong na bakit niluluran ang Rebulto. Kahit kailan hindi niluluruhan ang Rebulto. Ang sakit kaya niyan. Shoutout din kay Wellman Sabio Nueva. Naku po, patawarin. At ayan mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito. Dito tayo sa rebuttal ng ating affirmative. At Brother Jaime ng MCGI, your time start now, bro. Okay. Mga kapatid, mga idol, ito na yung aking rebuttal stance. Pasensya na kayo, takoy nagbago na tayo ng anyo. Hindi naman kailangan nating pagalitan yung lakasan natin yung boses natin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng lakas doon. Ano? Ito na yung second verse ni Jaime. Ano? Maamo. Okay? Kayong manibago. At basahin natin ang Roma 1:23-25 at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ito yung sinasabi ni Brother George kanina, hindi ko pa nilatag to na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng ibon at ng hayop na may 4 na paa. So, ang sabi dito, at sila ay nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang Rebulto ba nilalang o lumalang? Nilalang. Ang Diyos ang lumalang. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dako naman tayo doon sa sinasabi ni Isaias 42:8. Ang sabi dito, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyon. Ibig sabihin, kapag niluluhuran mo yung larawan, yan ay bawal sa Diyos yan. Bakit ka mo? Hindi niya nga ibibigay yung kanyang kapurihan at ang kanyang kaluwalhatian. So, kahit anong panalangin mo dyan, hindi ka rin didinggin. No? At ang sabi dito sa Isaiah 44:9, silang nagbibigay anyo sa larawang inanyon ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinaluluran ay hindi makapakinabang at ang kanilang sariling saksi ay hindi nakakita o nakakaalaman upang sila ay mga papayo. Ngayon, sabi niya kanina, ang Rebulto daw, hindi nila sinasamba. Pero sabi ko, tinatanong ko siya kung niluluhuran ba niya. Oo, niluluhuran, utos yan. Sabi niya, niluluhuran daw nila. So, ang pagluhod, sabi ng salita ng Diyos, pagsamba yun. Ano? Pag niluluhuran mo siya, pagsamba yun. Kasi, sabi kasi, sa Greek ng kneel down, hindi pala niya alam yung, kasi nagamit siya kanina ng pagluhod Kaya kung ginamitan siya ng, tinatanong ko sa Greek, yung kneel down kung ano yun. Kasi ang nakalagay dito sa Greek ng kneel down o patira pa, pagluhod, gunupitio. Ang sabi dito is describe kneeling in prayer, expression, humility before God.
Yun ang kahulugan ng Greek. So, ibig sabihin, gumagamit tayo ng Greek dito sapagkat ang ginamit natin is Old Testament, yung 20. Todo. Last 1 minute. Ngayon, kapag niluluhuran mo ang isang bagay, ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ng Greek sa biblical aspect is pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Diyos in prayer, expression, humility before God. Pagpakumbaba sa Diyos. So, malinaw ngayon na ang kanyang sinabi kanina, nagkahalo-halo. Sabi niya, hindi daw nila sinasamba. Pero niluluhuran niya. Kasi kagaya ni Josue. Si Josue, inutosan naman si Josue ng Diyos na gumawa ng Kirubin. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng affirmative. Dako tayo mga kapatid sa round 6. This is the second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time start now. Ayan, handa ka na ba, Bro Jaime? Oo, handa na. Ngayon, ayon sa Biblia, ayon sa binasa mo sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ano ang mangyayari sa taong gagawa ng larawang inanyuan? Maiimpyerno o hindi maiimpyerno? Yung gagawa ng larawang inanyuan? Oo, sagutin mo, kapatid. Time stop muna. Bro Jaime, medyo nagra-run kasi yung time niya, bro. Medyo mayroong tunog, bro. So, ang tanong dito, bro, maiimperno ba daw or hindi maiimperno? Wala na, moderator. Natulog na ata. Hindi. Nag-ano lang yan. Bro Jaime, bro? Hello, bro. Ayan. Bro, dinig ka, bro. So, ganito na lang. Pakiulit nga, Brother Jared, yung tanong mo, bro. Ulit ang tanong, siguro, ito na yata kinatuparan ng 4-4 regalap. Ang tanong ko, yung mga gumawa ng mga larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo, maiimpyerno ba o hindi maiimpyerno? Kategorikal. Ang nakalagay sa talata, walang nakalagay na impyerno, pero ang sinabi ng Diyos. Objection, moderator? Stop. Objection tayo. Anong objection, Brother Jared? Ang tanong ko na kanya napakasimple, moderator. Ang tanong ko napakasimple, hindi napakinggan. Yung gumawa pa ng larawang inanyuan, gaya ng nasa 25:6 ng Exodo, maiimpyerno ba o hindi maiimpyerno? Ganun lang naman kadali yung tanong ko, di pa masagot. Okay. So, ang pagpipilian dito, Brother Jaime, maiimpyerno or hindi maiimpyerno. Kung hindi ka makapili, bro, pwede kang sumagot ng 10 seconds. Gagamitin mo ba or mamimili? Okay, objection, bro, objection. Kasi sige, counter objection, bro. Proceed. Okay, ang nakalagay kasi sa talata, walang nakalagay doon na impyerno eh. Okay. Ngayon, kung sasagutin ko yung... Wait lang, bro. Jared, Wala. Ang tanong niya mali eh. Okay. Wala naman nakalagay doon sa Exodo 20 na may impyerno din. Wala naman impyerno nakalagay. Okay. So, ganito, bro, ganito na nga. Magde-decide muna ako, ha. Doon kay Jared, bro, yung tanong niya, tinatanggap ko talaga yun na valid question. Kahit para sa'yo ay tama o mali. Ngayon, ang importante sa akin, bro, yung pagpipilian. Kung hindi ka makapili doon dahil merong something doon sa tanong, pwede mong gamitin yung 10 seconds, bro. So, gagamitin mo ba? Or next question? Next question na, bro. Next question. Brother Jared, next question.
Okay, next question. Ngayon, tinatanggap mo ba na tama ang 25:6 ng Exodo na huwag gagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa langit sa itaas at nasa lupa sa ibaba? Yes or no? Categorical. Yes or no? Yes. Yes. Okay, next. Okay, ngayong sinabi mong tama, etong rebulto ni Daniel Rason sa Apalit, Pampanga na nakita ko ng face-to-face, larawang inanyuan ba ito ng anyo sa lupa o hindi anyo sa lupa? Hindi ang rebulto, tol. Ano yung tanong mo? Ang rebulto. Objection, moderator. Objection, moderator. Time stop muna, time stop. Objection muna. Unahin natin yung objection, Brother Jaime, ha? Naka-time stop naman. Brother Jared, ano yung objection mo, bro? Wala naman ako sinabing hindi rebulto eh. Ang tinatanong ko sa kanya, Brother Rasha, kaalinsabay yung sagot niya kanina sa 25:6 ng Exodo dahil ang tanong ko, itong rebulto ni Daniel Rason o Daniel Rason sa Apalit, Pampanga na ipinrosisyon ng piyesta ng Diyos na may puwet, larawan ba ito ng anumang wangi sa lupa o hindi wangi sa lupa? Okay. Categorical. Okay, so larawan ng kawangis sa lupa or hindi. Brother Jaime, meron ka bang counter objection o ready ka nang mamili, bro? Meron akong sige, ganito yung bro. Yung pinakita niya picture, no? Yung pinakita niya picture yan. Ang isang ano yan, hindi yan wala namang rebulto ang kapatid na Danilo. So, sagot ako ha, walang reveal image o rebulto na ginawa. Hindi yan ay isang picture lamang. Bro, wait lang bro ha. Dito kasi sa wait lang bro Jaime ha. Dito kasi sa objection bro, hindi ko kayo pinapayagang magpaliwanag ng mahaba. Ang gusto ko lang bro, gamitin mo yung 10 seconds para doon ka magsagot ba yung explanation mo bakit hindi mo sinasagot ng yung pagpipilian. So gagamitin mo bro yung 10 seconds. Sige. Okay, proceed bro, 10 seconds. Ito yung sagot. Proceed bro. Okay, ganito kasi yan. Wala kasi rebulto mali kasi tanong niya, rebulto sinasabi niya. Ang rebulto kasi made from bato or next question. 10 seconds, next question. Okay, ngayon, saan mababasa sa dictionary na ang kahulugan ng rebulto ay kailangan gawa ng sa kahoy? Meron ka bang mababasa? Meron o wala? Hindi dictionary ang pag-uusapan natin sapagkat Biblia. Ang nakalagay sa Biblia, ang graven images nakalagay doon. Gawa sa pinak, bato, at kahoy. Next question. Wait lang bro. Hindi pa tapos. Okay. Mababasa natin sa Roma 1:25 yan. Next question. Ang pinak ay gawa sa bato, at kahoy. Okay. Next question. Ngayon, binasa mo ang 1:25 ng Roma, babasahin ko, moderator, ano? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, sila'y nagsisambat naglingkod sa nilalang. Tanong, sabi mo kanina, yung pagbibihis, paglilingkod, binihisan ba ito o kusa na lang niya sinuot yung damit niya? O ipit na, moderator. Wait lang. Hindi. Bro, hindi. Hindi daw. Hindi, bakit ka mo? Kaya ay, kung sinasabi mo yung ang nakalagay kasi sa topic natin rebulto. Ang rebulto kasi bro, hindi gawa ng cartoon kasi yan eh. Malayo sa yan ang rebulto made from arak or a stone or a wood. Next question. Kahoy. Next question. 20 seconds. Hindi nasagot ang tanong. Sunod na tanong. Binasa mo ang 1:25 ng Roma na pinalitan nila katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, sila'y naglingkod sa nilalang. Tanong, binihisan ba to o sinuot niya ng kusa yung damit niya? Hindi nga yan. Okay. Objection, moderator. Objection, moderator. Time stop muna. Unahin natin yung objection tapos may counter naman. Bro Jared, ano yan bro? Hindi ko naman tinatanong kung rebulto o hindi. Malinaw naman na rebulto ito. Ang tanong ko sa kanya, moderator, binasa niya ang 1:25 ng Roma, sinusundan ko lang. Ngayon,
Bakit nakasuot ng damit ito? Binihisan o hindi binihisan? O sinuot niya ng kusa? Ayan lang naman, categorical. Okay, Di ko so na rebuto ba to? O hindi rebuto? bali ang pagpipilian, binihisan yan or hindi. Brother Jaime, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang mamili, bro? Meron akong counter objection, bro. Proceed, bro, Kasi, Jaime. ang topic namin kasi rebulto. Mm-mm. Pag sinasabing rebulto, dapat yung pinakita niya kahoy yan. Para Okay. masasabi ng binisa namin. Okay, Hindi okay. kasi kahoy yan. Ano yun eh. Okay, okay. Ito niya, bro. Paano na driven images yan na drawing yan eh. Okay, okay, okay. So, ganito. Gawa yan ng- Okay na. So, magde-decide muna ako, bro, ha? Ganito, bro. Sa tanong kasi ni Jared, bro, patungkol dyan sa image na yan, sabi niya, rebulto. Ako naman, hindi ako judge dyan kung rebulto ba talaga yan o hindi. Pero, sa observation kasi nang nagtatanong, tinatanggap ko talaga yan as a valid question. Kahit pa nagsasabi ng totoo si Jared na rebulto yan or hindi, or nagsisinungaling siya. Ngayon dito, ang importante ko lang naman ay yung pagpipilian sa tanong. So, Brother Jaime, pipili ka ba na binihisan yan or kusang kusa? Or magte 10 seconds ka, bro? Beyond the benefit of doubt, sige dito. Sagutin kita. Sige, bro. Yung pinakita mo sa akin, hindi yan binitan. Bakit ka mo? Dinodrawing yan eh. Grieving images yan. Pero, meron pa akong predicting sa ganito yan. Hindi siya matatawag. Diyos-Diyosan, bakit ka mo? Hindi namin nilukuran yan eh. Next question. 20 seconds. Okay. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina, binasa mo ang nasa Isaias, na merong mga mata ang Diyos-Diyosan ngunit hindi nakakakita, may kamay na hindi nakakapaggalaw, at merong bibig na hindi nakapagsasalita. Tanong, meron bang kamay na hindi nakakagalaw ito gaya ng katangian ng Diyos-Diyosan na binasa mo sa Isaias? Meron ba tong kamay na hindi na igagalaw ng sarili niya? Meron o wala? Meron. Meron, pero ganito. Kahit meron siya, kaya nga sinasabi ko kanina, hindi lahat ng rebulto, mga graven images, o mga drawing, Diyos-Diyosan. Depende. Time. 5 minutes time. Okay, mga kapatid, so dyan nagtatapos ang, wait lang, Brother Jared. Dyan nagtatapos, mga kapatid, ang second cross. So, shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid, kay Raymore Cañete. Yan, tumama na sa mga sulpot ang kanilang mga paratang. Shoutout din kay De Mateo Arnaldo, yun yung bulol na. Shoutout din kay Rodolfo Caballero, pero iba ang nangyari eh. Tinalikan at sinamba pa ang rebulto. Shoutout din kay Nelson, ang rebulto kasi ng RCC niluluhuran at sinasamba at hinahalikan pa nga nila. Shoutout din kay Reco Cosa, Nits, Pastor, taas ng sagot. Shoutout din kay Krisha Manuel, hindi makilala ang Panginoong Hesus sa Pilipinas kung hindi dahil sa rebulto ng pagkapako niya sa krus. Ipinakilala lang sa gayon iyon ng RCC. Pero hindi dapat yun sambahin, kundi sumasalimin doon sa image na yon. Shoutout din kay De Mateo Amaldo, bulol na MCGI. Shoutout din kay Carl Joseph Flores, tawag ka Jaime, pinipit. Shoutout din kay Grace Barrios, wala na. Gupo na ang bata ko, matalas kumikil si Jared. Shoutout din kay Carl Joseph. Cardboard is made out of specific wood o ano na. Shoutout din kay Sigmund Roy Noha Bernal. Ipit na si Jaime. Shoutout din kay Alpog Milagroso. MCGI versus MCGI lang ang iisang espiritu. Shoutout din kay De Mateo, kay Erenio Pere, lupit ni Bro Jared. Okay. Okay, so dako tayo mga kapatid sa rebuttal. Excuse me, ng ating negative, Brother Jared. Proceed, bro. Kaya nakita natin kung paano siya maipit. Ngayon, tatanungin niya ako kung anong context sa Greek
ng salitang kneel down. Nandito ang context. Ayon dito sa isinulat ng mga Bible scholars o Greek scholars, dito sa The Bible Compact Dictionary, in biblical context, this word is often to use signify an act of reverence worship or deep respect. Dalawa ang konteksto niyan. Dahil ang pagluhod, ayon sa salitang Grego at ayon sa mga Bible scholars na matatalino pa kay Daniel Rason, ay pagsamba at pagrespeto. At yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika. Alin? Yung pagrespeto, hindi yung pagsamba. Parang pag-upo. Maraming meaning ang pag-upo. Meron uupo ka, tatay ka. Pero hindi lahat ng pag-upo, tatay ka. Dahil kung ang kahulugan para sa iyo ng pag-upo ay iisa lamang, gaya ng pagtae, ibig sabihin, may tae na rin dito, may tae na rin sa puwet mo, may tae na rin sa puwet ng ating moderator. Kaya mali ang context ng paggamit nito sa Greek. Ngayon, tatanungin mo ko dyan, hindi mo na ako matatanong dahil nandito na mismo ang sagot. Sa The Bible Compact Dictionary na isinulat mismo ng mga Bible scholars na magagaling pa kay Daniel Rason. Ngayon, tinanong natin siya dito, hindi ba graven images ito? Graven images ito. Ngayon, babasahin natin lahat ng konteksto at lahat ng mga talata na ginagamit ng mga protestante. 5.7.9 ng Deuteronomio, 1.25 ng Roma, 22.8.9 ng Apokalipsis, 43.7 ng Isaias, 42.8 ng Isaias. Ang dami pa, 17.29 ng Gawa. Lahat yan hindi lapat sa Katolisismo. At yung binabasa mong paborito mo, sa 25, sa ng Exodo, ang tinutukoy dyan in Hebrew is special, mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang definition ng Diyos-Diyosan sa 8.4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si Santa Maria? Biblically speaking, historically speaking, totoo. Si San Isidro Labrador, totoo. E di hindi sila Diyos-Diyosan. At ngayon, siya na rin mismo ang umamin na hindi lahat ng ribulto yung Diyos-Diyosan. Therefore, sinira niya na ang tema niya na ano? Na lahat ng ribulto ayon sa Biblia, bawal ng Diyos. O, kinontra niya na yung sarili niya. Kumbaga dumura siya pataas, dumali lang rin sa pagbumuka niya. Yan kasi ang mga bulag at nakikinig sa isang puno na binabae, gaya ni Daniel Rason. Kaya Daniel Rason, hinahamon kita ng debate kung makakarating man sa iyo to. Patunayan mo yung MCGI mo, itinatag ni Kristo, patutunayan ko, itinatag ng isang Soriano yan. Ayon sa referensya at ayon sa Biblia. Ngayon, itong pasaway na member na ito, tinatawagan ko lahat ng mga manggagawa kung saang lokal ito, pagalitan nyo ito dahil nakikipagdebate. O, yung mga manggagawa dyan, itiwalag nyo yan dahil nakikipagdebate, bawal ni Daniel Rason yan. Dahil yung isa na mismo MCGI nagsasabi na tinapos na daw ni Eli Soriano. Paano tinapos? Eh yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, 3:11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggan. Therefore, yung dapat ugaliin doon, gaya ng katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes, nasa panukalang walang hanggan at isa doon, yung pakikipagbaka. Ngayon, ayon sa tema, bawal ba lahat ng ribulto ayon sa Biblia? Hindi. Dahil mismong Diyos nagpagawa, ipinalagay pa sa templo. Sa 6:29 ng unang hari, kanyang inukitan ng lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. Ano ba ibig sabihin ng larawan? May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalta, may tengang hindi nakakarinig. Ngayon, kung ang definition sa kanya ng Diyos-Diyosan ay ganon, Diyos-Diyosan pala ang ribulto ni Daniel Rason. Inamin niya na mismo. Meron ba ekang itong kamay na hindi nakakagalaw? Meron na wala? Meron! Hindi namin yan ng Diyos-Diyosan ayon doon sa paliwanag niya, pero hindi ayon sa paliwanag ng Biblia. Kaya siya na mismo ang tumalo sa sarili niya, hindi si Brother Jared. Kaya ngayon napatunayan natin, talo si Jaime sa diskusyon na ito. Talo ang aral na mali na ipinangangaral ni Eli Soriano at talo si Daniel Rason sa diskusyon na ito at ang buong panig ng MCGI. O ngayon, paano nyo ngayon titindigan ito? Kahit yung mga KNP dyan, hinahamon ko. Hinahamon ko kayo ng diskusyon. Same topic, face to face. Sa Apalit, Pampanga, maski ikaw, Daniel Rason, makipagbaka ka naman, kawawa mga miyembro mo. O ito isang miyembro mo, ayan kasi ang hirap, sabi nga ni Soriano, kung ang puno ng relihiyon nakatago sa aparador. Nakatago sa aparador si Daniel Rason. Pagpasensyahan nyo na, hindi tayo makalatag ng maayos dahil may lagnat tayo eh. Pero napatunayan natin, siya na mismo ang umamin na hindi lahat ng ribulto ibinawal ng Biblia. At dalawa, ang konteksto ng pagluhod ayon sa mga Greek Bible scholars sa The New Bible Compact Dictionary na ang kahulugan sa Greek, hindi lang natin ma-pronounce, gaya nung binasa niya kanina, it signifies to worship and respect.
Kaya, parang pag-upo. Okay. Salamat mga kapatid. Hindi siya nakapuntos. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa 5 minutes na negative second cross ng ating affirmative. Brother Jaime ng MCGI. Your time start Okay, now, brother. bro. Unang tanong ko sa iyo, brother. Bakit kayo gumawa ng rebulto sa inyong nasipan? Anong purpose? Dahil utos ng Diyos, dahil ang utos 4:24:1, sampahin ng Diyos sa Espiritu katotohanan, yung katotohanan na sinasabi doon, 3:18 ng unang 1, sa pamamagitan ng gawa't katotohanan, at siya doon, 3:10 ng ikalawang kronika, na sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Ano ba yung kabanal-banalang bahay? 3:15 ng unang Timoteo, yun ang Iglesia ng Diyos. At ayon sa Catechism of the Catholic Church 8:11, the Church of the Classic is the Church is the Catholic Church. Sa lahat na binanggit sa akin yan, nakalagay pa doon, letra por letra, na nag-utos mismo ang Diyos sa sinasabi mo na gumawa kayo ng rebulto para yung sambahay. Yes or no? Anong tanong, moderator? Ang labo ng aral nito, ang alabo. Okay. Tumatawag ka ng moderator, Brother Jared. I think gusto mo ipaulit yung tanong? Paulit yung tanong, ang hina na nga ng aral, ang hina pa rin ng signal. Ano ba yan? Okay, Brother Jaime, medyo hindi yung sa boses kasi bro. Paulit nga bro, Jaime, yung tanong bro. Ulitin mo. Sa lahat ba na binanggit mong talata na ginagamit mo, meron ba doong nakalagay na letra por letra o diwa man na nagsasabing gumawa ka ng larawang inanyuan at iyukuran at luhuran? Meron ba daw letra por letra? Meron, yes. Katunayan, 3:10 ng ikalawang kronika, doon na nga mismo binasa ko. Di mo ba naintindihan yun? Nasa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Anong ginawa doon sa larawan na yun? 7:6 ng Josue, nagpatira pa si Josue. Hindi pang kamay, kundi upang respetuhin. At yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Next question, 20 seconds. Next question. Next question na. Next question. Objection, moderator, hindi na Objection, time stop. Brother Jaime, wait lang para hindi tayo magulo ha. Brother Jaime, pauna mo na yung objection bro. Ang tanong ko kasi bro kanina, sa binabasa niya, sa lahat ng binabasa niya, except yung binasa niyang bago, kasi nagpapaliwanag sa kanina eh. Sabi ko, meron bang mababasa? Sabi niya, meron. Counter object. Wait lang, Brother Jared. Ang sabi ko sa kanya, meron ka bang mababasa litra por litra sa lahat ng binasa niya? Ngayon, ang sagot niya, bakit nag-o-object ka doon? Dahil ang tanong ko is valid yun kasi gumamit siya doon. Okay. Connection niya sa tanong ko sa kanya bro eh. Okay bro. Counter So object. bakit daw ang objection mo? Bakit siya nag-object doon? Brother Jared, anong counter objection mo doon? Pinalitan niya na yung tanong. Pinalitan niya ng letra por letra. Ang tanong niya kanina, letra por letra, kahit sa diwa man. Kaya nagbasa ako sa diwa dahil ang pananampalataya ng mga apostol, 3:10 ng ikalawang purito, hindi sa titik. Okay. Mag-ipit ka naman, MCGI ka. Okay. Alam ko niya na mababasa. Okay na. So ganito. Magde-decide muna ako sa objection ni Jaime ha. Doon sa objection ni Jaime, tama na talagang yung tanong niya, valid naman. However, doon sa sagot kasi ni Jared bro, yung tanong mo na meron ba daw letra por letra, ang sagot niya kasi meron. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag bro, either nagsasabi siya ng totoo or nagsisinungaling, nasa audience naman yan. Pero tinatanggap ko pa din yun as a valid answer ha. So mag-next question ka na bro, Jaime. Meron yung sagot niya doon. Okay, sige. So, Time resume. okay. Sabi mo kanina, ang rebulto niya, i-respeto mo. Tama ba ko, bro? Yes, dahil ang kahulugan sa Greek niya, ayon sa mga Bible scholars, Bro, ito moderator, sasagot ako Bro, wait lang, time stop po na, time stop. Bro Jaime, gumagawa ka talaga ng tanong bro, kahit pa clarificatory na tanong, talagang meron yan 20 seconds lagi ha. Kaya sumasagot si Jared ng 20 seconds. So, Brother Jared, proceed ka bro.
Ito sagot ko. Ito sagot ko, Dahil ang kahulugan ng pagluhod ayon sa Bible Compact Dictionary na isinulat ng mga Bible scholars na matalino pa kay Daniel Rason, ang kahulugan ng pagluhod, pagsambat, pagrespeto, at yung pagrespeto, yun ang ginagawa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil ipinatuloy ni Cristo noon. Next question, 30 seconds. Next question. Ang tatay mo ba, bro, kasi nirespeto mo, niluluhuran mo ba ang tatay mo, bro? Kagaya ng revolto. Wait lang, hindi pa tapos. Okay. Sige bro Jaime, sige. No. Okay, proceed. No, bakit? No daw. Bakit? Dahil pwede ko naman respetuhin ang tatay ko, hindi sa pamamagitan ng pagluhod. Ba't ako luluhod doon? Ba't ako luluhod sa tatay ko? At wala naman sa tema natin yung ayon sa tatay ko. Ang tema natin, ayon sa rebulto, hindi ayon sa buhay na tao na kagaya ng tatay ko. Natataranta ka, no? Wala ka naman bagong tanong dyan. Next question. Next question. Tanong ni Soriano 20 seconds. Next question. Tanong ni Soriano yan. 20 seconds. Next question na bro. Okay. Ang sunod ko ng tanong sa'yo, kung ang rebulto ay hindi niyo niluluhuran, ang rebulto ay nilulusito ninyo, Ano tanong? Tuloy lang. ang rebulto ba ay tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ang nare-representasyon ng mga rebulto at isa doon si Kristo 3:1 ng Kolosas. Kung kayo ngay muling bunuhin na kalapit ni Kristo, hanapin ninyo si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, bakit may rebulto? Dahil sinasamba namin si Kristo sa gawa't katotohanan, isa sa katotohanan, 3:10 ng ikalawang kronika, hindi mo maigiba-igiba. Samantalang mga talata mo na igiba ko na yung maglagay ng isang larawan sa isang templo na banal. Next at question. yung templo o bahay ng Diyos, yun ang Next iglesia question, ng Diyos. please. Last 1 minute, Next bro. question. Okay. Just 1 minute, bro. Just 1 minute. Okay. Tanong. Tinanong ko kanina na ang larawang inanyuan ninyo ay niluluhuran mo. So, ang tanong ko, bakit mo niluluhuran? Bakit niluluhuran? Bakit niluluhuran? Para respetuhin. Dahil gaya ng ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue, nagpatira pa siya, hindi upang sambahin, kundi upang respetuhin. At nakalagay doon sa kabanatipan ayon sa naturuan ng mga apostol, may bisiko ng Hebreo, merong larawan. At ayon sa mga Bible scholars, ang pagluhod, pagsamba o pagrespeto. At yun ang ginagawa namin, pagrespeto, to respect. Next question. Saan mo mabasa na ang mga si Kristo mismo nag-utos sa mga Time. 5 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second round, no? At dako tayo mga kapatid sa ating final statement, round 9 ito. Mauna dito si Brother Jared. So bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Nandyan si Mark Marmol. Bawal pala gumawa ng larawan, inanyuan. Bakit gumawa ng larawan ni Razon sa apalit? Ipinagpo-procession pa. Shoutout din kay AI Brian ba daw? Marami siyang ginagamit na verse na out of context. Kinabisado lang. Ha. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Kaya mo yan pinagtulungan ka nga ng mga Baptist. Strong ka pa din eh. Shoutout din kay Krisha Manuel. Makikilala ba natin ang Panginoong Hesus kung hindi pinakilala sa ganung larawan? Shoutout din kay Sigmund Bernal, Dios, gracias, Jare. Shoutout din kay Raymore Cañete. Okay ka, Brother Jared. Shoutout din kay Reco Sosa Nits. Paulit-ulit na lang tanong, sagot ni Pastor, nasagot na. Shoutout din kay Sepra Kanama. Palagi ako nanonood ng mga debate. Mga sulpot, wala talagang malinaw na explanation. Kaya lalo talagang tumibay ang aking pagiging Katoliko dahil lahat ng mga sulpot sa mga debate, putata lahat. God bless you, Brother Jared. Tatak sa FD Warriors, malinaw lahat ang sagot. So din kay Renante Kapiting. Basahin mo nga ang Ezekiel 41:17-22. Rodolfo Caballero, ganito lang yan. Kung Kristiyano kayo, huwag kayong gumawa ng rebulto. Sabi ni Emmy Alfonso, larawan, iba-iba. Jesus larawan, may pango, may matangos, mayroon parang itsurang negro, igurot. Ano ba itsura talaga?
Shoutout din kay Leo Manzano, butata na yung MCGI, klarong-klaro na, talo na yan. Sabi naman ni Krisha Manuel, walang insaktong itsura ang rebulto ni Jesus pero pinakilala sa pamamagitan ng pagpako sa krus na may nakalagay na Inri. Shoutout din kay Willwin Kabantog, walang sustansya ang tanong ni Pastor. At shoutout din kay Carl Joseph Flores, si Isaac nga niluhuran kapatid niya, even Joseph sa amang niyang si Jacob, Genesis 48 verse 12, sinasamba ba nila? Shoutout din kay Dodong, tama yan, bakit mo hindi mo niluluhuran ang tatay mo, di ba? Nirespeto mo pala. Hindi pwedeng bakitin yung sinabi niya. Nojo Elber, bakit pa ba lumaban mga sulputers? Lagi lang butata, nakakahiya. Shoutout din kay Cal M. Kaedong, paulit-ulit ang tanong, kinakapos sa tanong. Shoutout kay Yetbo Kapili, bro Jaled, idol, supalpalin mo yung mga MCGI. Sabi naman ni Grace Barrios, bagay magharap si Jared at si Bro Mords Estrada. Shoutout din mga kapatid kay Zay Tors, basta MCGI Soriano, yung founder by Eli Soriano. Shoutout din kay Thea Marie Labrador, sus may larawan nga dito sa amin ang MCGI, hahaha. At shoutout din kay Zaidmir, butata na naman ang MCGI. Shoutout din kay Zikaria River, wala sa tema si Daniel Rason, dapat nakipag-debate kayo. Kaso takot. Shoutout din kay Vicente Mendez, magandang gabi bro Jared, Pro Deo Ecclesia. And so mga kapatid, dako tayo sa final conclusion, mauna dito si Brother Jared mga kapatid. At again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang rebulto ay Diyos-Diyosan at bawal sa Diyos ayon sa Biblia. Bilang negatibo, Brother Jared, your time start now bro. Yan mga kapatid, ngayon ay napatunayan natin sa pamamagitan niya at inamin niya na siya na mismo ang sumira sa tema. Ngayon, sa panahong Kristiyano, ang tanong niya, meron bang inutos si Kristo na gumawa ng larawan, ba't pa mag-uutos si Kristo? Meron na nga, ipinatuloy niya na nga. Iutos pa. Anong tawag ba? Utos. Utos lang. Dahil lang nasa 12:13 ng Ecclesiastes, utos, hindi utos. Talaga itong tao nito kakontra ng Biblia. Kinokontra yung kautusan ni Kristo Ano bang sabi? Basahin natin sa 5:17 ng paulit-ulit na tayo dito Paulit-ulit yung tanong na itong MCGI nito, Malasoriano. Alam ko na yan dahil dati kong MCGI Argumento ko dati yan pulok na yan. Gas na yan. Basahin natin ang 5:17 ng Mateo. Sapagkat ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. At isa sa ipinatuloy ni Kristo, sasagutin ko ngayon yung tanong mo, nakautusan sa mga propeta na hindi niya giniba yung paglalagay sa templo ng mga larawang inanyuan. Babasahin natin isa-isa mga kapatid, na yung tema na yan, walang kwenta, giniba niya na, gigibain pa natin. Ngayon, kung ang definisyon ng mga larawang inanyuan ay Diyos-Diyosan, bakit nagpagawa ang Diyos? Basahin natin sa 6:29 ulit ng unang hari, ulit-ulitin lang natin ito. Ang sabi, at kanyang inukita ng lahat ng panig ng bahay ng mga inukit na larawan ng cherubim. Inukit na larawan At ang kahulugan ng larawan is a graven images. May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakapagsasalita. Kung ang definition ng Diyos ay gano'n, kinokontrol talaga ng Diyos ang sarili niya, hindi nga Ang MCGI ang kumukontra sa Diyos dahil hindi nila sinunod ito. Dahil kung talagang totoong iglesia sila ng Diyos, 3 ng 2 Kronika, yung tunay na kabanal-banal ng bahay ng Diyos, merong larawan. Sa kanila, walang larawan. Doon lang sa labas ng templo nila. Hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. O paano mo ngayon titindigan yan, Jaime? Paano nyo titindigan ito? Daniel Rason, hinahamon kita kay BR. Magpatanong ka naman para matanong kita kung talagang totoong Kristiyano ka, Daniel Rason, pati kayo mga KNP, hinahamon ko kayo. Para tingin nyo sa sentral ito, hinahamon ko si Daniel Rason. Yan kasi ang hirap Yung puno nakatago sa aparador, yung inilalaban yung mga sisiw. Di bumabalik ngayon yung sinasabi ni Soriano dyan sa iglesia nilang totoo daw puno na ipinatag niya ayon sa Security and Exchange Commission. Ngayon, yung kahulugan ng pagluhod, hindi lahat pagsamba. Gaya ng pag-upo, hindi lahat ng pag-upo pagkain. Dahil kung ang kahulugan ng pag-upo, iisa lang at yun ang pagkain, ibig sabihin pala kumakain ako, ganun rin ang pagluhod, pagsamba lang mali. Dalawa ang definition yon ayon sa Bible Compact Dictionary, to respect and to worship. And ang ginagawa namin is to respect. Why? Because according to the doctrine of the Catholic Church in our Catholic faith, page 220,
We do not worship the same. Ba't natin pinagpapatirapan? Kaya nga ng ginawa ni Propeta Josue, paulit-ulit na tayo, MCGI kayo. 7:6 ng Josue, tinapak nga ni Josue kanyang damit at nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. At ang katuruan ng mga apostol sa kaban ng Panginoon, Webes 5 ng Hebreo, sa ibabaw ng kaban ng Panginoon may larawan. Tanong, ipinrosisyon ba sa 1:6 ng Josue? At binuhat ni Josue na anak ninyo ang kaban ng Panginoon. Anong kaban ng Panginoon? Webes 5 ulit ng Hebreo, mayroong larawan. At iniligid sa bayan. At yan ang ginagawa ng Iglesia Katolika, pinupulisyon. Para masambahin, hindi, dahil ay tradisyon na itinuturo ng mga apostol na ipinatuloy ng ating Panginoon Jesucristo. Basahin natin ang 2:15 ulit ng 2 Tesalonica, ang sabi, panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y ipinangangaral ko. Kaya mga kapatid, malinaw na malinaw, talo ang buong MCGI sa diskusyon na ito. Talo si Jamie sa diskusyon na ito dahil siya na mismo ang sumira doon sa tema na lahat ng rebulto ay Diyos-Diyosan. Dahil napatunayan natin na siya mismo ang umamin na hindi lahat ng rebulto Diyos-Diyosan. Dahil kung lahat ng rebulto Diyos-Diyosan, isa na pala ang Diyos sa gumagawa o nagpapagawa ng Diyos-Diyosan. Kaya mali ka dyan, Jamie. Patunayan, historically speaking, yung mga early Christian churches o mga churches ng mga first century Christian, meron talagang larawan eh. Patunay yun na ipinatuloy talaga ng ating Panginoon Jesucristo. O diba? Napakalinaw na mga kapatid. Talo na sa diskusyon ng MCTI. Kaya nananawagan ako sa sentral ng Apalit, Pampanga, Daniel Rason. Hinahamon kita ng diskusyon. Patunayan mo yung iglesia mo totoo, patutunayan ko, sugo ka ng demonyo. Ayon sa 16:18 ng Roma. Buruin mo, naghahanap sa akin ng letra por letra. Binabasa yung 25 sa isang Exodo at tinutukol doon, Pisel in Hebrew. Dahil dalawang rebulto sinasabi sa Biblia, Pisel at Mesabe. Yung Mesabe, 19:21 ng Isayas, yun ay banal na altar ng Diyos. At yung banal na altar ng Diyos, merong talagang rebulto. Kaya, salamat mga kapatid at napatunayan natin, talo si Jamie sa diskusyon na ito. Talo! Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative mga kapatid. At again, sa kanyang pinatutunayan dito, na ang rebulto ay Diyos-Diyosan at bawal sa Diyos ayon sa Biblia. Bilang affirmative, Brother Jaime ng MCGI, your time start now, bro. Okay, magandang gabi uli mga Bro, nawala yung boses mo, bro. Bro Jaime. Bro, kung nadidinig mo ako, bro, wala kang boses, bro, ha? Baka nakamute ka, bro? Jaime? Bro? Bro Jaime? Bro, baka nagsasalita ka, bro, ha? Wala kang boses, bro. Bro Jaime? Bro? Hindi kita madinig, bro, ha? Bro Jaime. Pwede ka munang lumabas saglit, bro, tapos pumasok ka kung medyo may problem. Hindi ko din alam kung sa akin ba to or sa iyo. Bro Jaime, ayan. Thank you, bro. Ayan, mga kapatid, again, shoutout sa lahat ng nasa live, mga kapatid. Napaka-lively yung ating mga comment box ngayon. Bro Jaime, bro? Hello bro, dinig Yan, ako? yan, dinig na, bro. Proceed ka, bro. Sige. Okay. Dito sa debating ito, napatutunayan ko, mga kapatid, no, na ang rebulto na ginawa doon, yun ang Diyos-Diyosan ayon sa binabasa ko, no? Na sabi ng Exodo, ah 12:5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang nasa itaas ng langit. So, pag sinasabing huwag, bawal yun. At saka, wala tayong makikita sa New Testament na nagpapagawa si Kristo o yung mga apostol ng mga rebulto
ni Kristo nang wala na si Kristo. Dapat ang gagawin nila na rebulto si Kristo eh. Saka yung ano, yung Ama. Saka yung mga graven image na yan, ang si Kristo namatay ng 33 AD, and then ang gumawa ng unang kamera, the first camera in early 18th century, invented by Joseph Nicephore Niepce. So malayo ano, ibig sabihin sa kapanahonan ni Jesus Christ, nila Mama Mary, mga apostol, wala pang kamera. So pati si Jesus Christ, saan nila nakukuha yung images na yan ni Jesus Christ na nandyan? Na nung ako'y Katoliko pa, niluluhuran ko yan, ninahawakan ko yung paa, kinuros-kurosan ko at nagdasal ako na ililigtas mo ako. Tama yung sinasabi sa ano eh, sa Isaiah 44:17, sabi Diyos, ang sabi niya, kanyang ginawang isang Diyos at sinasamba ginawa niyang larawang inanyuan at pinagpatirapaan. At ang labis niyon ay ginawa niyang Diyos sa makatuwid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpatirapaan at sinasamba. Pag nagpapatirapa ka, pagsamba yun. At dinalanginan. At nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So, pinauna na ng Diyos ito. Ngayon, malinaw yung sagot niya kanina. Sabi niya, pinagpatirapaan namin yan. Kasi utos ni Josue. Kasi makikita mo ngayon, si Josue, sino bang makapangyarihan? Si Josue o itong Exodo 20 na 5 na sinasabi mismo, kinuha mismo ni Moises doon sa Mount Sinai. Mismo ang Diyos nagsusulat nito. Bakit si Josue ang kanyang sinusunod na ang ginawa rin ni Josue, hindi naman yun pagsamba sa larawan dun. Ngayon, sa sinasabi niya na hindi daw pagsamba sa larawan yun, niluhuran nila isang pag-respeto lang. Gumamit siya ng sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Asan yung pagsamba sa Espiritu at Katotohanan? Kung kailangan mo pang representas ang pagsamba, salamat bro, ang pagsamba sa Espiritu at Katotohanan, direct to God yun, hindi na kailangan na dumaan ka kasi sabi niya, hindi ko ibinigay ang aking kaparuhan kanino man sa mga larawang inanyuan. Binabasa natin kanina. Malinaw po ang pagtindig ko na hindi, bagamat hindi naman tayo kagaya dati na sumisigaw, pero ang salita ng Diyos ay matalas na tabak na may dalawang talim. Nasa sa kanya na kung tuo siyang MCGI, kaya kung lumaban sa kanya para lang maakay ko siya. Hindi sa kabagsikan ko hindi dinala si brother Jared kung hindi sa pag-ibig. Ang debate kong ito hindi sa kayabangan kung hindi sa pag-ibig na sana bagbalik loob na siya. Kung totoo siyang isang MCGI. So, okay mga kapatid, so diyan nagtatapos ang ating debate between MCG and Catholic mga kapatid. So before natin i-end ang ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat. Unahin natin si Brother Jaime, bro. Pasalamat ka muna, bro. Bro? okay mga kapatid na nakikinig. Okay. Bro, narinig na ako bro? Ayan, dinig. Marinig na? Yes, bro. Sa mga kapatid na nakakarinig, pasensya na kayo, wala akong balak na lumabag sa aral ng makipagdebate. Gusto ko lang makaito si Brother Jared kasi kung Katoliko ito, hindi na ko lalaban. MCGI sa dati. So, baka sakali pa agawin sa apoy. So, maraming salamat sa nanonood. Shout out sa mga kaibigan natin dati dyan, sila Chris Barrios, mga ex-MCGI. Sinsya na kayo, hindi na ako dating Jaime nakikita ninyo na
naninigaw. Isa na akong tupa na nagpapasakop sa iglesia. Pasensya na kayo kung ako may mga kapatid na nakikipag-debate ngayon. Last na itong pakikipag-debate ko sa isang NCDI. So, Bro Rasha, maraming salamat. Sa Bro Jerd, salamat sa pakikipagtalakayan sa amin. Okay, thank you. Brother Jaime. Dito din kay Brother Jared, bro. Pasalamat ka muna, bro. Yan, sa mga nanonood, sa mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo at tuloy-tuloy ang episode ng Ang Dating Landas. At salamat sa Diyos at hindi naigiba ang aral ng tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo gaya ng nasa 16-18 ng Mateo. Kaya salamat Bro Jaime, salamat Bro Rasha, suportahan natin ng punto por punto ang ating mga YouTube channel kay Bronny Beck, yung Defending Our Faith, at ang ating programang Ang Dating Landas. Hindi na dating daan, kasi dating daan, 22 kids in a pop, dinadaanan naman sa samang tao yun. Kaya doon tayo sa dating landas, sa is ng Jeremias. Yun lang mga kapatid, at may lagnat ako, kaya magpapahinga na ako. Pansin nyo naman dahil medyo inuubo talaga ako dahil naambunan tayo. At yun lang mga kapatid, at pag-ibig nawa ng Diyos ang manahan sa inyo. 13:2 ng unang Korinto. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.